Sa mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Can we give the Lord a big clap of praise today? Hallelujah. Ngayong araw po na ito, before we dive in sa salita po ng Panginoon, we want to give an update po sa nangyayari po sa atin pong church lot project para po updated tayo, of course with transparency from the church. We want you to know what is happening po sa atin pong pinagpipray, sa atin pong ina-acquire na lupa po na matatagpuan po sa Bahay Pari. So kung madadaan po kayo sa Bahay Pari, makikita nyo po yung 7-Eleven, then pasok po kayo doon sa kanto po na yon. Doon po tayo, by the grace of God and for the glory of God, ay patuloy na ina-acquire po ito pong lote na ito with 1,000 square meters po. At ang lot price po na ito, tagal na natin pinagpe-pray ito, ay nagkakahalaga po ng 5.5 million. Sino po dito naniniwala? Maliit na bagay lamang po yan para sa Panginoon. At nakapag-down payment na din po tayo dyan with the initial collectibles po natin with our previous Arise and Build po sa noong nakaraan po na nag-engage po tayo sa Arise and Build at yun po yung pinang-down payment po natin na nagkakahalaga po ng 2,750,000 pesos po. So na-down na po natin iyan by the grace of God. And of course, with the help din po ng atin pong naging church lot project po natin, dahil salamat sa Panginoon, lenient po ang atin pong seller ng may-ari po ng lupa at binigyan niya po tayo ng grace to nahulugan po ang lote hanggang March 2024 po. Kaya ginagawa po natin, hinuhulugan po natin yan quarterly. At naging second payment po natin ay nakapaghulog na rin po tayo ng additional pa po na 700,000 pesos po nung last August and September. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya naman, ang natitira na lamang po na balance po natin hanggang sa end po ng ating pong down payment, this March 2024 po ay nagkakahalaga po ng 2,050,000 pesos. Walang imposible sa Panginoon. And for those of you po who have engaged and participated sa atin pong church lot project, ang naging kaubuuan po ng atin pong nag-pledge ng atin pong church lot na sinimulan po natin nung last May po ay ang kabuuan po na nag-pledge ay nasa 404,900. Pero up until today, as of November 12, 2023 po, ang nakolekta pa lang po natin ay nasa 131,313.35. But malaking tulong na po ito sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo. And today, we want to give you a good news. Saan kami ng sino gusto ng good news? Of course, in behalf po ng core leadership, tinatawagan ko po ang core leadership sa Light Church May Kawayan. And of course, Pastora Rose as the representative po ng pastoral staff po natin ng buong Light Church. For us to give you this news, this good news po sa bawat isa po sa atin. Excited na po ba kayo mga magulang at mga kapatid? Today, we would like to announce to you po and we would like to publicly acknowledge po. So meron po tayong pinagpe-pray na 1,000 square meters. Tama po ba? At sa biyaya ng Panginoon, meron po tayong kapatiran, which is Sister Beth Del Rosario, ay nag-donate po ng another 300 square meters para po sa gawain ng Panginoon. Magkatabi po. So yung makikita po ninyo yung blueprint po natin, nakalagay po yan sa atin pong screen. Ayan po yung pinaka-blueprint po natin. Medyo i-zoom natin ng konti. Yung naka-rectangle po na yan po yung 1,000 square meters. Nagkataon din po, the same time, yung katabi po na lupa po ni Sister Beth ay katabing-katabi po, nandun po sa may bandang unahan. Yan po yung 300 square meters. Napansin niyo po, Hugis L. At hindi po aksidente sa Panginoon. You know, na Hugis L po itong lupa na ina-acquire po natin ngayon. So salamat po, of course, kay Sister Beth Del Rosario po,
who has the heart to donate this 300 square meters for the glory of God. Tita Beth, Sister Beth, ano po ang nag-lead po sa inyo para po kayo ay mag-decide? Ni-require po ba kayo ng simbahan to donate this? Or what has God led you to make this decision po? Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Tanong po sa akin ni Pastora, ano daw po ang nag-lead? Alam niyo po, wala po tayong pag-aari na kahit ano man dito sa lupa. Lahat po ito ay para sa Panginoon. At ibinabalik lang po natin yung para po sa Kanya. Ano po? At ito po ay ating ibabalik for the glory of God. At alam nyo po, hindi po lingid sa inyo, ang tagal na po tayong nagpe-pray po sa ating lupa. Alam nyo po, hallelujah, at ako po yung inatasan ni Pastor na maghanap po. Akala po natin, ma-acquire po natin ang lupa doon po sa may Kamalig. Pero po, napakadami po naming pindinanas, no po, na struggle po sa transaction po ng lupa. Hallelujah. Hanggang po, alam nyo po, ang intercessor po ay prayer and fasting. Lumuluhod po ang church para po makabili po tayo, makahanap po tayo ng lupa. At ito po ang nilid sa atin ng Panginoon. No po, yung pong lupa na to na atin pong bibilin, yung 1,000 square meter po, ay nakasandwich po kasi yan sa aking property. Yun po. At yung pong 300 po na atin pong i-donate, yun po yung pinakamagandang portion po ng lupa po. Nag-agree po kasi kami nung may-ari na ibebenta namin together po. At ang dami pong buyer po na tumingin po niyan. And I don't know po bakit po hindi talaga po nabili kasi po pala may gagawin po ang Panginoon. Amen? At alam niyo po, ang ating pastor pala po ay nagpe-pray din po pala doon po sa 300. Hindi po para po ang prayer niya po, yung ibenta ko rin daw po sa church. Pero hindi po niya alam na ang Panginoon po ay nangungusap din po sa akin dahil po yung magandang pwesto po ng lupa ay sabi ko, Lord, kung sino yung makakabili nito, baka kung ano yung ilagay, so matatabunan po talaga yung church. Kaya po, nag-decide po ang buong family ko po ng buo pong puso na i-donate po itong lupa na ito. Hindi po ibalik po sa ating Panginoon. Amen po. Kagabi pa po, hallelujah, ako po ay nagdadasal. Sabi ko, Lord, ano po bang ang aking sasabihin? Sabi ko, Lord, speak. Mangusap ka, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po doon po sa nag-step of faith. Alam nyo po, ay encourage yun na hakbangan po natin yung ating pananampalataya. At alam po natin yung pangako ng ating Panginoon, generation to generation, hindi niya po tayo pababayaan. Amen? At iyan po lang ang aking pinangahawakan. Kaya po, hallelujah, in behalf of my family, po, ibinabalik ko po sa Panginoon yung para po sa Kanya. Kasi po gagamitin niya po for His glory. At official ko pong iniha-hand over po sa core at sa church po at sa inyo po. In behalf po of the core leadership and the pastoral staff po ng Light Church, tinatanggap po namin ng buong puso po ang titulo po na ito na 300 square meters for Light Church, May Kawayan. Sister Beth, ibahagi nyo nga din po, ibahagi nyo po yung na-share nyo po kanina sa previous service po natin. After po ninyong sumunod sa panawagan po ng Diyos sa inyo to really, give and donate this lot, ano po ang ginawa sa inyo ng Panginoon afterwards? Hallelujah, opo. Pinalitan na po yan ng Panginoon ng 40,690 square meter po. Hallelujah. At sabi ko sa Panginoon, wag po sana yung tao ang maitaas dito, kundi ang Panginoon. Amen? Hindi po sana yung tao ang maitaas, kundi po yung kapurihan at siya lang po ang mag-glorify. Amen. Praise the Lord. This is what God is doing po sa atin pong simbahan. Alam niyo po, just like in the early church po in the book of Acts, they have the willingness na magbigay po sa gawain ng Panginoon. At naniniwala po tayo na according sa salita ng Panginoon, it is more blessed to give than to
Receive. At lahat naman po tayo, lahat ng mga bagay na meron po tayo sa mundong ito, naniniwala po ba kayo, pahiram lang po ng Diyos? Kaya kung meron man pong willing na magbigay para sa gawain ng Panginoon, malaki man po yan o maliit, basta udyok po ito ng banal na Espiritu, ino-honor po yan lahat ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po na I do believe in my heart na hindi lang po si Sister Beth ang kakausapin ng Panginoon. Alam niyo po, kahit po si Reverend Emil, ay hindi po siya kinausap, hindi po siya pinilit na ibenta sa kanya yung lupa, but this is out of her obedience to the Lord. That's why, mga kapatid, actually, in fact po, in behalf of my parents, Pastor Emil and Pastora Lizelle, hindi po lingid sa inyo, alam niyo po, binebenta po namin yung bahay namin sa Terranova. Alam po yan ng mga pastors po natin at mga core leaders. Bakit? Kasi they have that desire, my parents have that desire na matapos po at ma-flourish yung church lot po natin for the glory of God. At wala pong ibang magmamalasakit po sa tahanan ng Diyos kundi tayo po na pamilya. Taas po ang kamay na alam po natin kapamilya po tayo sa tahanan ng Diyos. That's why today po ang gagawin natin, tatayo po tayong lahat. We will pray for this lot. We will pray for the rest ng 1,000 square meters na pinagpe-pray po natin, na ina-acquire po natin. Sige po, tayo po tayong lahat. Can we hold hands together po at sabay-sabay po nating ipapanalangin, itataas sa Panginoon. Hallelujah, yung lote po na matagal na nating pangarap. For 15 years, we are renting, hallelujah, at Light Church main building and here in this place. But today, God is just giving us the heart to step out in our comfort zone and to embrace His calling to walk on the waters. Let's start to pray right now. Let's start to speak life, Light Church family. Hallelujah, hallelujah. Father, you are doing great things sa amin pong mga buhay. You are doing great things sa amin pong simbahan. Lord, pinapanalangin po namin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, that the rest of the payables up until March 2024, Lord, hindi pa natatapos ang March, pero Lord, makokompleto na, Panginoon, ang pambayad ng lupa sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray sa lahat po na magiging kabahagi, sa lahat na magpapartake, Panginoon, into seeding in your kingdom. Lord, you will continue to bless them. You will continue to bless their family. You will continue to bless, oh God, all the works of their hands, oh God, even their household. Lord, naniniwala po kami that you will honor those, Lord God, who will obey in your calling. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin, pagkat naniniwala po kami, Lord, na sa aming pong paghakbang, sa aming pananampalataya, Lord, subok ka na, Panginoon, pagdating sa aspeto na ito. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And Lord, right now, we are declaring that in this city of Maykawayan, Lord, maitatayo, Panginoon, ang isa sa pinakamaganda, pinakamalaking simbahan sa buong Maykawayan, Bulacan. Light Church Maykawayan. Salamat po, Panginoon. And we will celebrate, Panginoon, Lord, not just in our generation today, but even up to the next generation, oh God. Lord, they will see your hands moving upon our lives. Salamat po, Panginoon. And we carefully bring back to you all the glory and all the adoration. In the mighty name of Jesus, we pray. At ang lahat na nananampalataya that all things are possible ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo sa oras po na ito. Thank you so much, pastors and leaders. Hallelujah. Patapos pa lang po ang taon, but you know what? Grabe po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin at sa simbahan na ito. Amen po ba? Hallelujah. If God is leading you to give, again, we are not forcing you, we are not obliging you po to give, but if you have a heart to give, whether big or small amount po, we will flash po on the screen yung atin pong
bank account po, specifically naka-allocate po yan para po sa atin pong church lot at pagpapatayo po ng atin pong simbahan sa bahay pare. So you can screenshot nyo po or kunan nyo po ng picture sa mga nasa online po natin. And then if God is leading you, just continually give. Lahat po yan, lahat ng proceeds, we will be transparent to you. You will see an update of what's happening sa atin pong simbahan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. And of course, mga magulat mga kapatid, malapit na po ang atin pong encounter. This coming December 14 and 15 together with Pastor Emil and Pastora Lizelle. But before that, magkakaroon po tayo ng orientation and preparation po. This coming Saturday na po ito Saturday po, November 18. So for those of you po na hindi pa po nakakapagpalista, we have our coordinators po, which is Coach Richelle and si Coach Rhea po at the back. After the service, kung alam nyo po hindi pa po kayo nakakapagpalista, palista na po kayo. Make sure that you have registered upang magkita-kita po tayo, ma-orient po kayo ano pong gagawin para po sa atin pong encounter. Amen? Dire-diretso na po tayo. We will proceed to meditating upon the Word of God for us today. Hallelujah. Alam niyo po, we are going to continue our series still from October to November na. Ang series po natin ay pinamagatan po nating Above and Beyond. At of course, in the previous topics talaga namang nakatulong po ito sa atin on our personal lives, sa lahat ng ating pong lakarin sa buhay, na makausad tayo by the grace of God, of course, and for the glory of God. Ngayon po, pag-uusapan po natin itong aspeto po na ito, na maraming tao pa rin, up until today, ang hindi pa rin nakaka-overcome dito sa struggle, pagdating sa struggle ito, hindi makapag-go above and beyond because of this aspect. That's why today we're going to talk about not engaging in nonsense talk. Not engaging in nonsense talk. Naranasan nyo na po bang makipagtalo at ang dami mo nang nasabi? Taas po ang kamay. Totoo po ba yon? Sa mga mag-asawa lang po, I don't know, wala naman po siguro dito niyan, yung bago pa lang pumunta dito sa church, hindi, kaya lang talaga araw na linggo, saka biglang nagtatalo, saka biglang huwag nyo na po sikuhin yung katabi po ninyo, nakikita ko po kayo. Pero totoo po yun, that's normal, and that's happening. Totoo po ba? Pero, naranasan nyo na po ba, nung nakipagtalo po kayo, tapos ang dami mo nasabi, tapos nung nag-walk out ka, alam niyo po, after few hours, saka mo lang na-realize, saka mo napagtanto, ay, dapat pala hindi ko sinabi yun. Andiyan po ba tayong mga kapatid? Ay, dapat pala hindi yun yung naging respond ko. Pero, hindi mo na mababawi yung nasabi mo kasi nasabi mo na. Andiyan po ba tayo? Kung pwede lang natin sana mabalikan yung moment na yon para ma-edit, para ma-unsend, sana merong feature din na parang sa Messenger na kapag sinabi mo in real life, ma-unsend. Kaya lang hindi po Nasabi mo na yung nasabi mo. Or maybe there are some people, like you and I, here in this place, ay maaaring nagdi-deal po sa sitwasyon na talaga namang may sadya nga naman talagang mga tao na walang ibang ginawa sa buhay mo kundi ang bangayin ka at maging toxic sa buhay mo. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Minsan hindi mo na lang alam paano dedepensahan yung sarili mo sa kanila. And most of the times po, dahil hindi natin alam paano natin i-approach or kung ano ang sasabihin natin, kasi minsan kahit wala na nga tayong sasabihin, may sasabihin pa rin ng tao. How much more pa kaya yung may sabihin ka, pumatol ka, may sinabi ka, nag-react ka. Minsan, alam niyo po, totoo po ba yun? Ang ending, minsan, ikaw pa rin ang mali. Ikaw pa ang may problema. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Are you still here with me? Sadya at dalaga namang may mga pagkakataon na iaalaw sa ating mga buhay na makaharap tayo ng mga taong tinatawag nating toxic. Sabi nga po natin toxic. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Hindi po yan yun. Amen po ba? Kaya lang, ang nakakalungkot kasi toxic people bring out the worst in us. They bring out the worst in you. Palalabasin niya yung pinakapangit sa'yo. Na bago po natin isisi sa kanila yung naging reaksyon natin at yung nasabi natin sa kanila at yung na-engage natin sa usapin na yun, alam niyo po sabi ng Bible. In the New Testament, alam po natin in 1 Corinthians chapter 15, 33, ano sabi ng Bible? Sabi ni Paul, bad company corrupts what? Good morals.
Kahit na every Sunday ka pa magsimba, pero kung ang araw-araw kasama mo, hindi maganda pakisamahan, it destroys your good morals. Ano po sabi in the Pinoy version? Sabi po dyan, huwag kayong magpapaloko. Nakakasira ng magandang ugali ang masasamang barkada. And then ang sabi po in verse 34, magpakatino kayo at tigilan nyo na ang paggawa ng kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong hindi kilala ang Diyos, mahiya naman kayo. Now the question is this, sino ang madalas mong kasama? Sino ang madalas mong nakakausap? Bakit po? Because they cannot only affect you, but sooner or later, they can also infect you. Usapang chismis. Grabe, love ng mga Pilipino pag may lumabas na, wow, chismis, bagong-bago, sariwang-sariwa sa umaga. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Usapang hindi makabuluhan. Hindi naman dapat i-engage, pero pilit at pilit makikisawsaw. Pagtatalo, ano pa po, bangayan. And this topic po, hindi lang po usapin na papaano po natin, papaano tayo hindi mag-engage, kasi madaling hindi magsalita. Pero we're going to talk about papaano po natin i-arm yung ating po mga sarili bilang mananampalataya at bilang mga disipulo ng Panginoon. Taas po ang kami ng mananampalataya sa lugar na ito. So, ibig sabihin, against these tactics of the enemy in our lives, para hindi tayo makausad sa plano at purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Did you know that as a believer, kailangan po nating maintindihan na ang kaaway, ang demonyo, ay wala na pong kakayanan para iposes tayong mga mananampalataya. We have to understand that. But, he can influence us and he can sooner or later oppress us. Pahihirapan kanya. And I noticed, naobserbahan ko po, that this is one of the aspects where the enemy can influence us. Through what? Through toxic people and engaging in nonsense talk. Are you still here with me, church? At kahit saan pa po tayo magpunta, whether we like it or not, makakakita po tayo ng toxic. And as a matter of fact po, sinubukan naman talaga nating mag-respond eh. Sinubukan po natin mag-respond in a biblical way dito sa mga sitwasyon at usapin po na ito. Alam na alam po natin yan. Narinig na po natin yan for how many times? Forgive, you live in peace, bear one another, mahalin ang lahat. At lahat po yan tama. Pero, totoo po ba, tingin po kayo sa akin, naniniwala po ba kayo that there are also sometimes na kapag nahaharap ka na sa mga ganong usapin, ganong sitwasyon, minsan at madalas, hindi mo na siya kinakayang i-take pa. Andiyan po ba tayo? Ngayon, nakakita na po ba kayo ng isang pressure cooker? Pakita ko po sa inyo yung picture. Yan. Alam ko po, nagugutom na po kayo ngayon, pero pakita ko na rin po sa inyo. Ano po ang pressure cooker? Ang pressure cooker po, nagsiset siya ng pinakamataas na temperature para mabilis maluto ang isang pagkain. Tama po ba? Ngayon, kaya lang, meron lang mang siyang kapasidad na mag-intake lang ng kung ano lang ang pwede niyang i-intake. Kapag sumobra, kapag tumagal, tapos sumobra, ano pong nangyayari? Boom! Sasabog na lang. Totoo po ba yon? Sino po dito sa inyo naranasan na yon? Yung kakatimpi mo ng kakatimpi, dahil hindi natin na proseso ng maayos, yung nararamdaman natin, hindi natin alam kung paano i-react natin. Mamaya, sooner or later, you reacted into the situation, and most of the times, mami-misinterpret ka pa ng mga taong nasa paligid natin. And the cycle goes on. Pero hindi po natin pag-uusapan kung anong sasabihin sa hindi, kung kailan sasabihin ito at papaano sasabihin to. Because the truth is, hindi po natin mapipigilan mangyari, makarinig na mga iba't iba at samu-saring negatibo, nonsense talk with the people around us. But we can stop it. Pwede nating pigilan yung reaksyon natin towards their behavior. Are you ready? Number 1. Pag-usapan po natin. We're going to focus on the book of Proverbs because the book of Proverbs is giving us so much wisdom when it comes to these things. Number 1, for us not to engage in nonsense talk, number 1, we need to change the way we think. Bakit think? Bakit pag-iisip? Pwede namang sabihin the way you speak. Pwede ko namang sabihin, baguhin natin yung pananalita natin. Kasi totoo po ba, bago nating ilabas sa ating mga bibig, yung sasabihin natin,
iniisip po muna natin. Totoo po ba yun mga kapatid? Kaya dapat pinag-iisipang maigi. And the moment na ma-realize natin at matanggap mo na hindi mo mababago yung tao, kahit ano pang sabihin mo, kahit gaano ka pa mag-engage, ipaglaban mo yung gusto mong ipaglaban towards that situation, towards that conversation, mga kapatid, kailangan nating matanggap that we cannot change people. And that's the only time mararanasan mo yung kalayaan. Bakit? Instead of having that initial reaction, patulang ko na lang, magre-react na lang ako, o mag-engage na lang ako, mga kapatid, tingin po kayo sa akin. That's the moment na nahulog ka na sa pain. Amen po ba? Bakit? Kasi kapag pinatulang ko to, ano po sabi ng Bible? Tignan po natin. Proverbs 11 verse 9. Pwede po bang kayo po ang magbasa? 1, 2, ready, begin. Ang salita na walang takot sa Diyos, nakakasira ng kapwa. Pero ang mga matutuwid, ano sabi? Maliligtas ng nagsisimula with wisdom. Before you react, sabi doon, you act with wisdom. Hindi ko po sinasabi na wag na tayo magsalita o manahimik na lang tayo, pero kapag alam mo na meron kang masasabi, kapag nag-engage ka in that conversation, alam mo hindi makakabuti, tandaan po natin ito don't say anything when your emotions are high. Why? Because you will tend to say regretful words and decisions. Totoo po ba yun mga kapatid? Di po ba natin napansin kapag ka-emotional tayo, marami tayong nasasabi na hindi dapat nating sabihin. Sa mag-asawa, taas po ang kamay ng mag-asawa. May asawa. Ayan, sige po. Sa mag-asawa, dahil parehas high ang emotions, ano po nangyayari? Magsasalita yung unang partido. Mamaya-maya ng konti. Paano ba naman? Totoo po ba? Hanggang sa nagpataasan na nakapagsalita na ng mga salita na hindi na dapat mabitawan. Like mga salita, nakarinig na po ba kayo ng salitang, maghiwalay na lang tayo. Totoo po ba? Totoo po ba? Yung mga salitang tapos na hindi naman na dapat nating sabihin. Wala na talagang pag-asa ang relasyon na ito. Alam niyo po, nagtutuldok tayo. Nagkakaroon ng declaration because did you know that what we confess, we will possess? What we declare is what we put a hold in our lives. That's why, mga kapatid, in short, kapag galit ka, huwag ka na lang magsalita. Kapag emotional ka, malungkot ka, o sabihin na natin, you're just too high with your emotions, mga kapatid, pag-isipang mabuti ang sasabihin. Bakit? Ano po sabi? Proverbs 18:21, ang mga salita, pwedeng pumatay o magbigay ng alin? Ng buhay. At pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Do you believe in that, church? Accountable po tayo kahit sa mga magulang sa anak at anak sa magulang. We're accountable with what we say. Kung magulang sa anak, halimbawa nagpakita ng grades yung anak mo, pagkakita, ma, ito grades ko. Tapos nakita mo, puro pala ko yung grades. Hindi ka talaga nag-aaral na mabuti. Hanggang ganyan ka na lang. Alam niyo po, hindi natin namamalayan na i-instill sa utak ng future generation, ang bawat sasabihin po natin, we are accountable, mga kapatid, Light Church family, we are accountable with what we say. And I want to emphasize this po, kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang ipaglaban po natin, again, we cannot change people. Hindi natin mababago perspective nila. Kaya lang naman tayo nagtatalo kasi gusto natin yung karapatan natin, yung feeling nating tama sa atin, maipilit natin doon sa tao. Pero hindi natin, tandaan po natin na hindi natin mababago ang tao unless they are willing to be changed. Unless gusto nilang baguhin yung perspective po nila. And once we realize that, na hindi natin sila mababago, only God, hindi po natin mapipilit yung kanilang perspective. So, we need to stop and accept it. Instead of engaging, instead na patulang ko to, instead na ipilit yung perspective ko sa kanya, I will stop and start to surrender that conversation, start to surrender that talk, that issue to God. Amen po ba? Malinaw po ba tayo doon, mga kapatid? Changing the way we think so that we can go above and beyond and glorify God. Whether we say anything or we don't say
anything. Amen po ba? Pangalawa, not just changing the way we think, but we need to consider the source. Consider the source. Bakit po? Bakit natin sinabing considering the source? Kasi when people say nonsense things, and yung mga salita, pwedeng nonsense things or pwedeng mga salita na pwedeng makapagpa-offend sa atin, totoo po ba? Sino po dito aamin? Masakit. Lalo na kapag offensive words. At madalas, alam niyo po, kung sino pa yung malalapit sa'yo, nanay mo, tatay mo, kamag-anak, asawa mo, malalapit mong kaibigan, totoo po ba, mas lalong nakakasakit. And sooner or later, because of what they are saying about you, dahil malalapit nga sila sa'yo, sooner or later, nagsisimula ka na rin maniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Do yung iba, meron tayong tinatawag na half-truths. Ibig sabihin, kaya nila sinabi yun sa'yo kasi gusto nilang makita mo na mabago ka, na mabago mo yung karakter mo, mabago mo yung attitude mo. There's some things. Pero, may mga tinatawag po tayo na nakarinig na po ba kayo ng salitang guilt-tripping? Ibig sabihin, dahil nakita nila na nagawa mo yon sa iyong nakaraan, gagawin nila, ididiin nila yun sa'yo hanggang sa sooner or later, makikita mo na lang yung sarili mo. Dahil sinabi nila yun sa'yo, ang iisipin mo, yun ka na lang habang buhay. Kaya bakit po natin sinabi na considering the source? Kasi, kung sinabi nila against you, ay wala namang kinalaman sa'yo at wala namang katotohanan. Pag sinabi natin considering the source, kung hindi naman totoo, in short, dead mind mo. Andiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? You're still here with me? Kung puro negative lang ang sasabihin sa'yo, you have to be wise. Consider the source. Kanino nang galing yan? Sino nagsabi niyan? Hindi totoo yan. Hindi ko papansinin yan. Andiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Minsan kasi kahit na hindi totoo, pero dinadamdam natin hanggang sa sooner or later, nakikita na lang natin sarili natin, niyakap na natin yung kasinungalingan ng kaaway sa buhay natin. Are you here with me, church? Kaya po natin sinabi na considering the source kasi mga magulang, mga kapatid, you have to know who you're dealing with. You have to know sino kausap mo, sino nagpaparating sa'yo. If those things will not help, kasi meron tayong tinatawag po na dalawang klase ng criticism. Una po yung tinatawag natin na constructive criticism. Masakit. Pero, sinabi sa'yo, pero ikalalago mo. Yun yung tinatawag natin constructive. Pero yung destructive criticism, ibig sabihin po niyan, kahit na ano pang bulaklak o sabihin mong kahit na anong anything, lagi negative ang sasabihin sa'yo. So, ibig sabihin, vice versa lang po yan. Kung alam mo naman makakatulong sa'yo, and then, thank you, babaguhin ko ang ugali ko, babaguhin ko yung karakter ko, babaguhin ko yung lakad ko. Pero kung alam mo negative, hindi makakatulong sa'yo, mga kapatid, do not engage, do not entertain. Amen po ba? Ano po sabi? Tignan po natin, Proverbs 12 verse 16. Kita niyo po ako na po magbabasa para sa inyo. In the Pinoy version, sabi po dyan, kitang-kita agad pag nainis ang, sorry for the word, bobo. Pero ang matalino, di pinapansin ang insulto. Tasan kami ng matatalino sa lugar po na ito. Hallelujah. Alam niyo, deadmahin nyo lang. Kung alam mo hindi makakatulong sa'yo, insulto lang sa'yo, sabi mo sa katabi mo, deadmahin mo lang. Huwag mong pansinin. Totoo po ba? Sabi dyan, kita mo kaagad kapag inis na inis ka, kahit alam mo hindi totoo. Totoo po ba, mga kapatid? Ang dali po nating maapektuhan kahit na hindi totoo. Kapatid, you have to know the lies of the enemy in your life. Pero kung ito makakatulong sa akin, kahit masakit, Lord, salamat po, magbabago ako para sa iyo, Panginoon. Biyaya mo ang lahat ng ito. Amen po ba? Number 1, changing the way you think. Number 2, considering the source. Number 3, paano tayo hindi mag-e-engage sa mga nonsense talk? Pangatlo po, never attack back. Never. Sabihin po natin, never. Pastora, kahit pa sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Totoo po ba? Kahit sobrang nasaktan ako, kahit isipin natin, may karapatan ako para gantihan tong tahong to, sabihin mo sa katabi mo, never. Andiyan po ba tayo? Proverbs 11 verse 12. Kulang. Ang sakit po talaga minsan magsalita ng Pinoy version, pero matututo po tayo . Verse 12, sabi po dyan, kulang sa talino ang nang iinsulto sa kapwa. Pero,
Ang taong matalino, taas po ulit ang kamay ng mga matatalino sa lugar na ito. Hallelujah. Mga wise people, pinipiling wag magsalita. If you know na hindi makakatulong, hindi mag-glorify sa pangalan ng Panginoon, don't talk. Don't fight back. Pwede ka namang hubigante. Pwede naman, may karapatan ka naman kung iisipin mo. But in God's way, in the biblical way, sabi ni Lord, be still eh. May karapatan ka pa. Lord, ginawa niya sa akin to eh. Panginoon, pinagsabihan niya ako na masasakit na salita. Pero sabi ni Lord, nak, be still and I will fight for you. Lord, di mo naman naiintindihan. Iba yung atake ng salita niya eh. Pero you know what? That's good about, Jesus Christ. Jesus Christ, nabanggit ko sa inyo last week, Jesus Christ has experienced what we might experience today. Naranasan din po ng Panginoong Hesus, insulto, negative words, nonsense talk. Ano po sabi? 1 Peter chapter 2, verse 23. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, nung nilait siya, taas ang kamay, naranasan niyo na po bang malait po kayo? Si Lord, Jesus Christ, hindi siya gumante. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa mga nagpahirap sa Kanya. Instead, wow, this is what we love about Jesus. He set an example. Sabi, instead, nagtiwala siya sa Diyos, ang makatarungan na judge. Kahit pa in the most unfair way pa natin iisipin tayong tinrato ng mga taong nasa paligid po natin. Never fight back, never attack back. Let the Lord fight for you. Never attack back. I hope and I pray mga kapatid that even in those attacks of the enemy in our lives, those negative words, those nonsense talk, maging panalangin po natin, Lord, tulungan mo po kami, tulungan mo po ako, Panginoon, na maging kawangis mo. Tulungan mo ko, Lord. Mahirap na hindi gumante, mahirap na hindi ipaglaban yung sarili kong karapatan. Pero Lord, kung sinabi mo, Panginoon, Lord, help me to become like you even when I am under attack of the enemy. Amen. And instead of fighting back, instead na maghiganti ako, instead na gumanti ako, instead na patulang ko yung post sa Facebook, instead na patulang ko, sabihan ko na masasakit na salita kasi sinabihan niya ako na masasakit na salita, instead we do that, kapatid, pang-apat, stay focused on God and on His promises. Instead na lumabas sa bibig ko yung mga insulto at salita na hindi dapat lumabas sa bibig ko, I will stay focused and I will remain on the promises of God in my life. I remember, alam niyo po si David in the Old Testament, bago po siya maging hari, samot-sari pong panliliit, samot-sari, even sa kanyang kuya, na kapatid po niya, just imagine, kuya niya na po yun, pero kinonsider siya hindi qualified para maging warrior at lumaban kay Goliath eh. At hindi lang po yun. Dumating din sa time na halos ipapatay na po siya ni Haring Saul because of the jealousy, inggit. And dumating po yung time na nagkaroon po ng gera laban sa Amalekites. Alam niyo po, nabihag yung kanilang mga kasama, napatay yung ilang mga kasama. Ang nangyari po, nung mga kasama po niya, na buhay pa rin kasama po ni David, pinag-uusap-usapan po siya. At sabi pa, ba't na lang kaya natin ito? Wala namang ginagawa to eh. Akala ko ba warrior siya ng Israel? Wala naman siya ginagawa. Hanggang ganyan na lang siya. Ang daming negative thoughts. Pero alam niyo po, sabi po in 1 Samuel chapter 30 verse 6, bitter people spoke against David and talk of stoning him. But instead na mag-fight back, si David, instead na gumanti siya, he remained focused on the word of God. David found strength in the Lord. Lord, pinanghihina ako ng mga salita ng mga taong nasa paligid ko. Lord, nanghihina ako, nauupusan ako with these negative words, with these nonsense talks, Lord God, na nakikita ko, Lord, naririnig ko, but Lord, I will find my strength in your presence. Kapatid, mauupusan ka kapag ka nag-remain ka, kapag ka nanatili ka sa mga negatibong tao, negatibong bagay, negatibong salita, kapatid, you always find strength in the word and in the presence of God. Kaya pala kayang sabihin ni Haring David, alam nyo, nung isa sa mga contributors ng Book of Psalm, kaya niya sabihin, Psalms 118 verse 6, the Lord is for me, so I will not be afraid. What can mere mortals
do to me? If the Lord is for us, who can be against us? Matatakot ba tayo sa sasabihin ng tao? Magpapahinto ba ang sasabihin ng tao sa plano at purpose ng Diyos? No, I will not be afraid. Why? Because the Lord is for us. And that's I want us to all to meditate upon today. And it says in Psalms 119, verse 41 to 42, at tatayo po tayong lahat. Sabi po na salita ng Panginoon, show me how much you love me, Lord. Show me, God, and save me according to your promise. Then I can answer those who insult me because I trust in your word. Lord, pakita mo kung gaano mo ko kamahal. Kapatid, never na pumalya ang Panginoon na ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. That's His promises. Magbago na salita ng tao, magbago na pakitungo sa ng mga tao sa paligid mo. But the promises of God, the word of God will never ever change and it will never ever fail each and every one of us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Can we all close our eyes right now and bow down our heads? Maybe some of you are here today are dealing with this struggle right now. Dahil sa sobrang dami mong narinig na mga salita sa mga taong nasa paligid mo, nakalimutan mo yung standing mo sa Panginoon. Maybe some of you who are here today have gone through a lot of nonsense conversation with the people around you. Dahil feeling mo, inaatake ka, people are saying negative things about you, you tend to attack. At ang dami mo na nasabing salita na nakasira na maraming relationship, nakasira ng communication ng mga tao na sa paligid mo. Right now, God wants to restore and to season our mouth for the glory of God. Any words that you have heard today, hallelujah, every words, any attacks of the enemy, hallelujah, na nag-instill sa isip mo, nag-instill sa puso mo, na nagsabi, maybe some of you have heard some words, negative words, na wala ka na magagawa, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, ito ka na lang, habang buhay ka ng ganyan, kasi ito yung nanggawa mo, ito yung nangyari sa'yo. Right now, today, we have the power by the grace of God today to trample all the schemes, the tactics of the enemy in our lives. We have the power by the grace of God and the Spirit of God who is in us. Why? Because we are a child of God. Why? Why? Because we are a child of God. If God is for us, who can be against us? Right now, today, kapatid, anumang atake, anumang negatibong salita na narinig mo, today, let's start to surrender everything unto the Lord right now. Hallelujah. Papalaksin natin lahat ng yan. Tatanggalin natin lahat ng yan. With and by the grace of God today, can we all lift up our hands to God as high as you can today. Hallelujah. We will start to declare and we will start to speak life over our situation, over the conversation. Ano mang nangyari sa nakaraan, ano mang salita, hallelujah, na nangyari, narinig mo right now. We will commit everything unto the Lord right now. Hallelujah. Whom shall we fear? Whom shall we fear? Negative words? Negative people? Toxic people? No! Hallelujah. For we are a child of God. Let's worship the Lord today, church. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. Declare it today, right now. For I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. For we are a child of yours. For I am a child of God. I'm no longer a slave
You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I'll stand and sing. I am a child of God. 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 You are a child of God. Today, I can sense in my heart, some of you have been wounded with all those words. Ang dami nakapagpasugat ng damdamin mo. And most of the time, sino pa yung pinakamalapit sa'yo, yung taong nakasakit ng damdamin mo with words? What they say about you. Right now, God wants to heal you. God is healing you today. Receive it right now. Hallelujah. Every wounds, every deep wounds. Hallelujah. I speak inner healing right now. Mga sugat na hindi nakikita ng tao right now. Let it flow. Let it flow in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Any words right now. Hallelujah. Nagpatigil sa'yo para isipin mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo right now. I speak healing to you. I speak healing to you. Hallelujah. For those leaders who are here, hallelujah, you have been wounded by your disciples. You have been wounded, hallelujah, with the people who are closest to your hearts right now. I speak healing to you. I speak healing to you right now. Hallelujah. Only Jesus can restore what has been broken into you. Hallelujah. Hallelujah. Not words. Not words. Not the attack of the enemy can stop God from loving you. Can stop Him. Hallelujah. Hallelujah. From making you feel that you are valuable. God is saying it to you today, like Church family, you are worth it. You are valuable. May pag-asa ka. May magagawa ka. Hallelujah. You are a child of God. You are a servant of God. Hallelujah. You have a brighter future. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. No weapon against us. Not the attacks of the enemy. Hallelujah. Shall prosper in our lives. Let's worship the Lord today. Oh, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. today, just one last exercising of this gift right now. Instead na lumabas sa bibig natin, puro mga negative words, puro mga salita na hindi mag-glorify sa Panginoon today. Can we exercise the gift of tongues right now? Let us season our mouth. Hallelujah, hallelujah. With the gift of tongues right now. If you know how and if you have the gift of tongues right now, you can communicate with God. Come on. Let's exercise this gift right now, church. Come on. Come on, come on, come on. It edifies the body of Christ right now. It edifies your life, your heart, your soul. Come on, come on. You have the gift. Come
child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child. Let us be our declaration today, all the people of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We can survive every hurts, Lord God, because you are our healer. And Lord, hallelujah, anumang nasirang relasyon, because, Lord, we choose to engage into nonsense conversation. Lord, right now, I speak restoration for every relationship that has been broken. Lord, every family sa nasugatan dahil sa salita. Lord, right now, in Jesus' name, lalabas po kami sa lugar na ito, Panginoon. Lord, fully geared up, God. We know who to entertain and not to entertain, who to engage and not to engage. God, if it is for you, go. Lord, go kami. Kapag may signal mo, Panginoon, kapag mag-glorify sa pangalan mo, Lord, go kami dyan. But if it's not, Lord, we will definitely not engage in it, oh God. Salamat po. Can we lift up our hands to the Lord right now? And today, let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. May the Lord season your mouth with His words and promises in your life. I receive. May the Lord expand your territories. May the Lord restore every relationship that has been broken. I receive. May the Lord abound you with excellence. I receive. May the Lord promote you. I receive. May the Lord give you the right doors of opportunity. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody who's a child of God in this place, say aloud, Amen and Amen. God bless you all po. Let's start to speak live. Kamayan natin ng bawat isa. See you next Sunday. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.